Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:01 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunod sa apektuhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa Kabisayan nagkatulad. Mga balita na natipon sa sulod sa daligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw sang Lunes, Hulyo 7, 2025. Ako ang inyo tagbalita, JP Hervas, kagkaroon sa aton mga headlines. Pagsaulog sa 51st National Nutrition Month sa Iloilo Provincial Government Official na nagibuksan na narisari ng nutrition services ginatanyag sa publiko kag mga empleyado sa Kapitolyo. Best performing police station sa syudad sa kampanya kontra illegal na droga ginparunggan sa Iloilo City Government. High value target drug suspect dakop sa Barbas operation sa city proper. Klase sa Pisanan sa Banwasang Sibalom suspindido gihapon. Kag pagtuon sa kanadasog nga pagpatukod sa Katiglan Boracay Bridge pagi sa public-private partnership yara sa jurisdiction sang DPWH Central Office sa DPWH Regional Office 6. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:04 sa hapon. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagsaulog sa 51st National Nutrition Month sa Iloilo Provincial Government, opisyal na naging-buksad. Nalarisari nga nutrition services ginatanyag sa publiko kag mga empleyado sa Kapitolyo. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Umpisyal na nga nagumpisa ang pagsaulog sa ika-151 nga Nutrition Month sa Iloilo Provincial Government. Ini matapos sa ginhiwat ang kick-off ceremony sang Lunes, Hulyo 7 sa Iloilo Provincial Capital. Antes ang isa ka programa, naghiwas ang Zumba session sa lapis ng Kapitolyo na ginupdan sa pila ka mga empleyado. Ginpangunahan ni Vice Governor Lee Antibuque ang selebrasyon kaupod Sanday Cheryl Sidantes, OIC Regional Nutrition Program Coordinator 6, Hector Malio, Provincial Agriculture Office Officer in Charge, District Nutrition Program Coordinator Lenny Disin, Dr. Maria Socorro Quinion, Provincial Health Officer sa Iloilo, mga health officers sa probinsya kag mga barangay nutrition scholar. Gimpahayag ni Vice Governor Dubuque nga importante ang nutrisyon sa kada isa. Pahayag sa Vice Gobernador nga ang estudyante nga maayo ang pagkaon, mas maayo ang performance sa eskwelahan. Ang isa ka mamumugol nga may maayo nga pagkaon, mas mabungahon kag mas nagaamo sa pag-uswag sang ekonomiya, kag ang isa ka komunidad nga may maayo nga pagkaon, isa ka mapag-on nga komunidad. Sa mensahe naman ni Dr. Quinion, gimpahayag niya nga ang nutrisyon hindi lamang isa ka issue sa ikayong lawas, kung hindi makabig man ini nga justice issue, development issue kag diri nakabase ang futuro sang kabataan kag sang nasyon. Sa pagsaulog sa Nutrition Month, nagpanawagan si Dr. Quinion sang pagsuporta sa mga mangunguma kag mangingisda nga amo ang makabig nga lifeblood sang food system.
Samtang nagpanumpa naman ang mga bag-o nga mga officers ng Provincial Nutrition Volunteers sa Iloilo. Pagkatapos ng programa, ginbuksan na ang nanuhay-tuhay ng nutrition services para sa mga empleyado kag mga kliyente nga may transaksyon sa Capitol. Nagtanyag man ang Federation sa Provincial Nutrition Volunteers of Iloilo Incorporated sang health salad sale kung sa diin nanuhay-tuhay nga salad bowl ang sara mabakal sa tig 60 pesos kag may pop-up stores man sagwa sang Kapitolyo nga sara makabakal sa mga pagkaon. Ang tema karon nga tuig sa selebrasyon amo ang sapipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang best performing police station sa syudad sa Iloilo sa kampanya kontra illegal na droga, ginpadunggan sa city government. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sa pasidungog gikan sa Iloilo City Government ang mga best performing police station sa Iloilo City. Labi na ang may madamo nga accomplishment sa kampanya kontra illegal nga droga sa second quarter sang tuig 2025. Ini ang ginalakipan sa ICPS Station 4 nga ginapamunuan ni Police Captain Lester Oliveros nga nakapatigayon sa pulo ka successful operations nakadakop sa 23 ka drug personalities kaya nakakumpiskar sa 104 grams ang suspected shabu valor 708,000 pesos. Sa bahin sa Iloilo City Police Station 8 yara sa 8 ka successful operations ang natigayon nga nagresulta sa pagkadakop sa 8 ka drug personalities kay pagka-recover sang 30 grams ang suspected shabu valor 208,000 pesos. Ginpasidunggan man ang ICPS 9 nga mayara sang 7 ka successful operations, 8 ka drug personalities ang nadapan kaya nakakumpiska sang 14.9 grams ang suspected shabu valor 101,000 pesos. May pinakamadamo naman nga accomplishment ang City Drug Enforcement Unit nga nagkandak sang 16 ka operasyon sa 30 ka drug personalities ang nadapan 1.8 kilograms ang suspected shabu ang na-recover valor 12 million pesos. Ginkilala sa lokal na panguluhan ang pagpamuno ng Police Captain Lester Oliveros, Police Major Eduardo Siacon, Police Captain Ryan Christ Inot sa madinlagon ng mga operasyon. Gindiyan naman Iloilo City Mayor Raisa Treñas, si ICPO Chief Police Colonel Kim Ligada, bangod sa epektibo nga liderato sa ICPO sa masangkad nga kampanya kontra illegal drugs. Ginpasalig sang alkalde ang buko sini nga suporta sa kapulisan sa away kontra droga, agod maproteksyonan ang pumuluyo labi na ang mga pamatanon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa Galatoblita, arestado ang 33 anyos kasi alias Joshua, isa ka high-value drug suspect sa ginpatigayon ng bypass operation sa Quezon Street, Barangay Osmeña City proper. Nakuha sa subject na granabanta sa 65 gramos ang suspected shabu, valor 442,000 pesos. Nagapakatubang siyang kaso na paglapas sa RA 9165 ang suspect na preso na sa ICPS 7 Custodial Facility. Ginpanging burahan ni Police Regional Office 6 Chief Brigadier General Josefino Ligan ang Iloilo City Police Station 7 sa ilang madinalagoon nga operasyon. Dugang pa sini, nagapakita lang na komitido ang kapulisan sa paglagas sa mga drogista agod maproteksyonan ang komunidad sa impluensya sa illegal na droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang suspendido sa gihapon, sininga Lunes, Hulyo 7 ang in-person classes sa Pisanan sa Sibalong Mantique. Sa executive order na ginpirmahan ni Mayor Giancarlo Oxenia, suspendido ang klase sa Barangay Halin Preschool, Tubtob Senior High School bangod sa foul odor incident sa Pisana National High School. Debloang nga sa nagligan nga si Manag Ginatos kakabataan ang gindala sa ospital bagod naglain ang pumatyag sa tapos magkaklo sang baho nga daw dunot nga bayabas. Si karon ginahulat pa ang resulta sang toxin test agud baybaluan ang ginhalinan sang foul odor nga nagbuhag sa barangay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagdoon sa ginanusok nga pagpatukod sang Katiglan Boracay Bridge pagi sa public-private partnership yara sa jurisdiction sa DPW Central Office sunod sa Regional Office sang ahensya. Ang detalye sa balita
Sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas Report. Iyara na sa level sa Department of Public Works and Highway Central Office ang pagtuon sa ginapropose ng pagpatukod sa Katiklan-Boracay Bridge pagi sa Public-Private Partnership Program. Sa pagpagigangot sa Radyo Pilipinas Iloilo sa DPWH Region 6 pagi sa official letter gikan sa Office of the Regional Director, ginpahayag ni DPWH 6 OIC Director Joel Limpenko na halin sa pagplano, feasibility studies kapag patuman sa mga responsibilidad sa proposal ang ginudumalas ng Central Office kabuylog ang private sector partners. Ginarespeto naman sa ahensya mga nanarisaring na reaksyon sa nagkalain-lain ng sektor may kangtanan sa proposed construction sa Boracay Bridge. Kabahin sang proseso ginpahayag sang ahensya nga magahiwat sang public consultation kag public hearing ang DPWH sa diin patas nga pamatian ang tanan nga concerns gikan sa LGU, business owners, environmental groups, mga residente kag ibang pang sektor may kangtanan sa proposal. Matandaan nga sa nagdigad nga Hunyo 19 sa nagpagawa sa resolusyon ng Sangguniang Bayan sa Malaya Plan nga nagakakas sa proposed construction sa Katiklan-Boracay Bridge sa Comprehensive Land Use Plan kag Annual Investment Plan sa lokal nga panguluhan. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:12 sa hapon, dugang ng mga balita bantayan sa pagpanumbalik sa Headliners Box. Game, 1, 2, and... Pahatuhon, balikan ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholic-sized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya
ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:17 na sa hapon. Sige, pagkapamatika mo sa pagpalagan sang headliners ba? Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagaroon sa ibang pang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwas ang Series and Capacity Building Training ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung DAP-46 sa mga salt producers sa Iloilo. Ang training may 3 sesyon ang ginpagigbahinan sa 90 ka miyembro sa Kabubugan Fisher Folk Association, Cagbaras Fisher Folk Association, sa Banwas ng Gimbala, Kabanbanan Fisher Folk Association, Kagbotong Small Fisher Folk Association sa Utona, kagang San Joaquin Women's Livelihood Association RIC, Igundao Chapter sa San Joaquin. Agim sa mga gintulo sa mga tagpasakop ang food safety principle, salt production processes and methods, artisanal salt production, salt types and value-added products, asin law, kag fundamentals sang community organizing. Tuman naman pagpasalamat sa mga tagbasakop sa bulig na dala sa paghanas nga makahatag sa ila sang dugang nga mga oportunidad. Ang programa kabahin sa mga pagtiwas sa BIFAR nga buhion ang salt industry sa pungsod bilang suporta sa Philippine Salt Industry Development Act of 2024. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sa 2024 Bagwis Award gikan sa Department of Trade and Industry kung DTI Region 6 ang 65 ka establishmento sa Western Visayas kag Negros Occidental. Ang Bagwis Award programa sa DTI nga nagatuyo nga kilalahon ang mga business establishment nga nagpakita sa pinakamataas nga standard sa consumer protection kag fair business practices. Hindi nagasuman sa pagtukod sa Consumer Welfare Desk ukon kasubo nga Customer Relations Offices para maghatag sa consumer information kag magserbe ng mekanismo sa parasig nga pagsawat sa mga reklamo. Ang programa bukas para sa supermarket o kung grocery store, department store, specialty store, appliance center, hardware store, convenience store kag accredited service and repair shop. Sa 65 Cup 2024 awardees, 35 nagbaton sa gold seal, 15 ang silver, kag 17 ang bronze. May pinakamarabong awardee ang Negros Occidental may 28. Ginsundan sa Iloilo nga may 17 aklang may 8, Antique nga may 6, Capiz nga may 5, kag Guimaras nga may 1. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 500 ka fish fingerling kinsa rovers sa Toboso, Negros Occidental bilang kabahin sa Project Lawa kag Binhi. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenhieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nag-turn over sa 5 kagatos nga fingerling ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 paagi sa Disaster Response Management Division sa Barangay San Jose, Toboso, Negros Occidental. Ang pag-turnover sa fingerling ang kabayan sa pagpatuman sa Project Local Adaptation to Water Access o KONLAWA kag breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o binhi nga nagatuloy nga pabakuron ang seguridad sa pagkaon kag pagpasanyog sa mga climate resilient livelihood sa komunidad. Paagi sa pagpakilala sa mga interbensyon nga nakabase sa aquaculture, pareho sa pagsagol sa isda,
Mahatagan sa kahigayunan ang mga pamilya nga mapauswag ang ilang nutrisyon kag kita samtang ginapauswag ang resilience ang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pangabalita, naglabot na sa sobra 159.6 million pesos ang assistance nga napalabot sa mga pamilya sa Negros Occidental na napektuhan sa paglupok sa bulkan kanlaon. Sa dato sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6, yara na sa 159.6 million pesos ang assistance nga napalabot sa ahensya, mga local government unit kag non-governmental organization o kun NGO. Sa nasabit nga kantidad, masobra sa 118 milyones pesos ang ginhatag sang DSWD. Akib sagin palabot sang DSWD Field Office 6 sa apektadong pamilya ang family food packs, non-food items, kag financial assistance. Sa karon, mayara pa sa 3,259 ka individual ang nagatiner sa Pulok Evacuation Center, kag may 7,111 naman ang nagatiner sa ilang mga himata o kung kakilala. Sandig sa Disaster Response Operations Management, Information and Communication Economic Report sa DSWD Field Office 6, may 5,031 kabalay ang partially damaged kag isa ang totally damaged. Samtang may nag-standby ang DSWD nga masobra sa 159 milyones pesos nga bilis ang food items, non-food items kag standby funds nga handa i-augment sa mga kinahanglan ng mga LGU. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpanatag ang Southern and Northern Negros Filipino-Chinese Chamber of Commerce ang 2,800 tanan ka GI roofing sheet sa mga bagunhon nga apektado sa Mount Canlaon eruption. Ang mga benepisyaryo ginabugusan sa kapin 680 ka panimalay sa barangay Ilihan nga isa sa mga pinaka-apektado nga lugar sa syudad sa Bago. Naglamang Southern Negros Filipino-Chinese Chamber of Commerce nga ang ilag gamay nga bulig makasuporta sa liwat nga pagbangon sang mga pamilya. Ginpasalamatan naman ni Bago City Mayor Javiliana Yao ang grupo sa bulig nga ilag ginahatag sa mga pamilya nga tugtugaron padayon nga nagatiwa nga manumpawasan ang problema. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagperma ang More Electric and Power Corporation and More Power sa Bagwa Power Supply Agreement nga nakatala na magdugang isang 6.6 megawatts nga clean energy para sa Renewable Portfolio Standard. Ang Renewable Portfolio Standard nabalhag sa Republic Act 9513 nga nagamando sa mga kabawahin sa electric power industry sa paggamit sa mga renewable energy para isupply sa mga konsumidor. Gintungod sa layi nga sa tuig 2030, yara na sa 50% ang mga mandated participants ang nagasupply sa kuryente nga nagagamit sa renewable energy. Ginpermahan ang kasugdanan sa tunga sa presidente kay CEO sa More Power nga si Ruel Castro kag Alfonso Javier Reyes, presidente sa Urban Energy Development Corporation nga subsidiary sa Mabuhay Power Holdings Corporation. Manurumahan nga ginkilala nga winning bidder ang Urban Energy Development Corporation sa ginpatigayon nga competitive selection process nga ginpangunahan ni More Power sang nagligan nga Abril 14. Kabahin sa kasugdanan nga magahatag sa 6.6 megawatts nga supply sa kuryente ang Urban Energy Development Corporation alin sa 8 megawatt peak solar power plant sini nga natala na ipatindog sa Banawas nga Adlaw. Ginapaabot ang groundbreaking ceremony sa nasabit nga proyekto sa subong tuig. Ang tigang sa More Power nagaangot sa mando sa Department of Energy sa mga energy utilities kag distribution companies sa pagsurod sa ilang obligasyon sa Renewable Portfolio Standard. Sa subong, yara na sa 33% ang renewable energy footprint sa More Power kay ginalauman ini nga magapadayon sa pagtaas bangod sa bag-ong nga supplier. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. At sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtambong sa inaugural session sa Sangguniang Panlalawigan sa Antique si Governor Paulo Javier subong Hulyo 7. Ginalauman man nga magapahayag sa iyang executive agenda ang bago pungko nga gobernador sa Session Hall. Samtang ang sangguniang pagpangunahan naman sa bagong vice gobernador
na si Genevieve Lim Reyes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:26 sa hapon. Kagawayan to ang mabalita na tipon kagimbantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa headliners buwas mga adlaw sang Lunes, Hulyo 7, 2025. Happy birthday sa among broadcast technician, Rachel Jones Hotahero. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Vermora Ventura sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo naging tagbalita, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagbamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo